Good morning, Royal Class! Parang mahina, eh. What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Stenste. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay. Excuse me. Pag-usapan natin itong di umano'y sinalubong si Marcos Jr. ng galit ng mga tao sa kanyang pag-iikot dahil nga sa mga tinamaan ng bagyo at naapektuhan ng mga kalamidad recently sa Pilipinas. Kinuyog ba siya? Pinagmumura ba siya? Kasi may video po ngayon na di umano'y pinagmumura si Marcos Jr. Gagawin niya ngayon ang mahilig siya mag-photo op, magpapogi, di ba? Feeling pogi rin naman ng animal dahil nga mukha siyang bagets compare sa kanyang age, di ba? Yeah. Vis-a-vis sa kanyang age, sa kanyang edad, kasi 60 mahigit na ito, pero alam nyo, kung todo pa kulay ng buhok, baby face naman ang inanitan, nga lang at tabingi. Hindi natin alam kung bakit tabingi yung mukha niya, no? Baka naman nasasapak lang talaga siya ni Ma'am Shi. But dahil nga po sunod-sunod ng kalamidad sa Pilipinas, asahan nyo at kung okay na ang panahon ngayon at bukas, after ng Typhoon Uwan, mag-iikot na yan sa Kalakhang, Luzon, di ba? Kung mag-iikot sa Kalakhang, Luzon, ano pang inaantay ninyo, mga kababayan namin? Kayong mga taga Luzon, ang kayang bumenga dito, papatalo kayo sa mga Bisaya? Papatalo kayo sa mga Mindanaoans at mga Muslim? Bakit kapag may mga rally, hindi matao ang rally sa Kamaynilaan? Ang Luzon ang pinakamalaking pulo ng Pilipinas, mas malaki di hamak sa Mindanao, hindi ba? Kung pangalawa lang ang Mindanao sa laki ng sa landmass eh. Eh bakit hindi pa rin kayo nakakapag-recreate ng people power? Anyway, it's just a matter of time, okay? Ngayon nga pong November, may mga pagtitipon ng iglesia, narinig ko pati KOJC, I hope it's real. Pero yun, confirm ng iglesia ngayong 16, 17, and 18 is gonna be 1 week from now, no? Pero kayong mga taga Luzon kasi, nandyan sa inyong seat of power, nandyan ang mayayaman, di ba, ng mga negosyante, oligarchs, even mga foreigners, aside from Cebu, of course, maraming foreigners dyan, Boracay, but ang karamihan po na may power ay nasa Luzon. Yan ang sentro eh. Yan ang empire eh. 'Di ba? O ay bakit parang walang malalakas ang loob sa inyo? Eh kung ito bagay mag-iikot sa mga nasalanta ng bagyo mamaya or bukas, bakit nga naman hindi yung salubungin ng galit, 'di ba? O parang naman hindi na kailangan mag-people power, baka pwedeng hablutin niyo na ang ang dapat hablutin, 'di ba? Yung bongot niya. Bongot ba? 'Di ba? Pero alam niyo sa pag-iikot ni Ngiwi Jr. nga sa mga tinatamaan nitong mga kalamidad ay gwardyado naman 'to. Of course, may mga assistants ng kanyang PSG or Armed Forces of the Philippines, ang kanyang mga bodyguards, security guards, ganyan. Plus may mga kapulisan din, ano? Plus may mga cameraman, may mga videographer, gaganda ng kuha ng mga pictures, 'di ba? Tapos mahilig magturo si Boy Turo, lagi si turo-turo lagi siya. Diyos ko po, magnegosyo ka na lang ng karinderyang iwi, mahilig ka naman magturo. So, masabi lang na may ginagawa at masabi lang na mahal niya ang mga Pilipino, pero Diyos ko po, Ginoo ko, bibigyan niya ng 5,000, 10,000 para makapagpanimula raw ng pagre-rebuild ng bahay. Anong mabibili mo sa 5,000, 10,000 mga ating? Ha? Surilap? Sulirap? Ano ba yun? Pawid? Pawid mabibili. Lawanit? Ganun, mumurahing plywood. Coco lumber na Aabot ba yun ng kasya bang 10,000? Okay nang inabudol. Tapos inuutusan niya mga kababayan na ilabas na nga yung 1.3, 1.4 trillion na budget para makatulong sa mga tinamaan ng bagyo, at least yung bagyo, no? Iba pa yung mga tinamaan nasalanta ng lindol, di ba? Lumindol nung nakaraan bago yung mga bagyo-bagyong dumating, mga super typhoon. So, ilalabas yung 1.3 trillion. Anak ko, delikado ating. May mga makikinabang na naman dyan ng mga local politicians. No? May mga komikomisyon na namang magaganap. At baka may mga ghost refugee or what. Diba yung kunwari ay merong listahan ng mga bibigyan ng tulong kung malaking amount man yan. Since trillion nga po ang i-dispatch kuno ng gobyerno kung may pera pa. Pero yung mga taong yun ay baka naman hindi totoo. Baka mamaya ay mga nasa sementeryo na, wala na. Tigok na pero nakalista pa rin. Tapos pupunta kay kapitan, right? Kay mayor, kay konsehal, ang pera. And then
They should deliver. You think you can deliver? May umiimik na gano'n na ano, 'di ba, palaka. O syempre kung may mga kung may mapapakinabang yung sa mga i-didispatch ang perang 'yan or i-re-release para daw tumulong, naku alam naman na natin na minsan kamag-anak lang ng mga lokal na politiko ang nabibigyan din, 'di ba? Oh. So anyway, kung meron na di sige, kung hindi pa nanakaw lahat baka mamaya mangutang na naman, right? Ultimo yung tulong nga sa tinamaan ng bagyo ng US, naging $1 million. Dati $20 million tumulong yung US. 21 million dollars. Magkano yun? Multiply mo pa sa 60 pesos per dollar. So ngayon 60 million pesos na lang itutulong. Like $1 million Lumiit baga. Right? Naging 5% na lang ng dating tinutulong nila. Kung 20 million dati. Anyway, talaga bang pinagmumumura si Marcos Jr. nang pumunta siya sa Cebu? Kasi baka fake news ito. Okay, i-debunk natin. Pero sinalubong ba talaga siya ng galit ng mga Pilipino? Sa kanyang pag-iikot nga, ang dami niyang kasama. Di ba? Yung mga entourage niya, anday. Pero yung mga tao, makikita mo, nakasimangot at hindi natatarantang lumapit sa kanya. Yung mga nawala ng bahay, yung mga binaha, ganyan, yung mga namatayan. Mamaya pag-usapan natin, nagsusorry-sorry ang animal na ito. Sorry lang ang kaya mong sabihin, gago. Wala kang alam. Kung hindi mo alam patakboy ng Pilipinas at umaasa ka ang pagpapatakbo ng butod na yan na palaka ay tama at magaling, ay gunggong kang talaga. Ipaubaya mo sa kayang magpatakbo ng Pilipinas na binudol mo, nakatandem mo ang pamumuno. Kung hindi mo alam ang gagawin, o gag, lumayas ka na. Siguro naman sapat na yung nakamkam nyo. Unless takot kang bumitiw sa pwesto dahil alam mong baka habulin ka ng katakot-takot na kaso at paniningil ng mga pinangakuan mo dati na hindi mo pa nabibigay yung promises ngayon. Kasi di ba maraming campaign funder yung siniwi dati. Anyway, totoo ba na sinalubong ito ng mga galit na mga taga Cebu? Nung dumalaw siya sa Kabisayaan, mga tatkuya, pakinggan natin itong video, okay? Kasi kung hindi naman totoo, tatawagin natin fake news, okay? Pero itong footage po, I'll guarantee na ito ay hindi siya AI, hindi siya edited, no, raw footage ito, okay? So edit lang siguro ng mga subtitles ganyan, pero yung video at footage ay legit. Galit na galit ang mga tao sa kanya. Okay, let's watch. Marami na nagugulat na mga kabataan! Sa mga tao sa gobyerno! Nasaan ang mga sinumaan niyo? Aalagaan niyo ang Pilipinas! Ngunit ayong ginagawa ninyo sa Pilipinas! Nasaan ang mga sinumaan? Mag-resign ka! Okay, so may sumisigaw na babae na pinapag-resign si Marcos Jr. May isa ring lalaki nagsasalita sa background. Sa gobyerno! Nasaan ang mga sinumaan niyo? Yung nagsasabi ng magnanakaw, does it sound familiar to you mga kababayan? Of course it does. Yan po ay si Ka Eric. At kung nakikita nyo, yung dami ng taong yan ay hindi sa Cebu. Ito ay sa EDSA Shrine noong September 21. Bakit ko alam? Familiar sa akin yung lugar kasi nga pabalik-balik kami dyan every Friday. Kaya nga kami tinawag na EDSA Friday Group. Diba? Not sure kung kasali ako sa kanila. Shoutout EDSA Friday Group. Wala naman kasi talaga silang official na listahan ng mga miyembro. But, ayan, yung footbridge na yan, hindi namin yan maakyat, binabantayan yan ng pulis. So, nakakatuwa ng September 21st ay hindi na madaanan ng sasakyan itong kalsada. Kasi kahabaan yun ng EDSA. So, sana po ngayong paparating na November 16, 17, and 18 ay punuin din po yan ng mga rallyista na mananawagan na bumaba at mag-resign na si Marcos Jr. Ayan. Okay. Yan, yung footbridge na yan mga kababayan. Diyan kami umaakyat para sumampa doon. Diyan, kasi bawal kami sa mismong shrine. Yung may statue ni Mama Mary kapag nandyan dumadaan kayo dyan sa EDSA.
Okay, umakyat kami diyan kami sa tulay after na binarikadahan ng pulis o tinalian ng pulis yung hindi kami makaakyat dun sa simbahan. So, dumadaan kami diyan sa tulay na yan, sa footbridge, at eventually nga hinarang din ng mga pulis. Pero luckily nung 21, ang daming tao, oh. And hoping po ngayong November, again, 16 to 18, plus may November 30, which is birthday po ni Andres Bonifacio, ay punuin ulit ito ng mga ralista. Ano? Dito po kasi ginanap ang People Power 1 and 2. Okay? Pero ngayong 16 to 18, ang rally po ng iglesia ay sa Quirino Grandstand naman po sa Luneta. 3 araw sila doon and ang gusto lang naman nilang mangyari ay may managot, right? Para maparusahan kasi 100 days na nga raw wala pang naipakukulong ang Ngiwi administration. So, after 3 days, anong mangyayari? Bababa ba si Ngiwi? Kasi ang panawagan lang nila, may managot. So, dapat magpakulong si Ngiwi. Ay, may mga pananagutin naman eh. Yan, tinatarget ka si Joel Villanueva. Teka muna, nasa flood control ba si Joel Villanueva? Si Senator Bongo kasama rin yata sa sasampa ng kaso. The heck? Si Zaldico damay kay fine, pero si Tambaloslos ay hindi talaga. Sino ba ang Speaker of the House? Sino ba ang gumawa ng manumalyang budget bago pirmahan ni Ngiwi? Di ba, sina Tambaloslos yan? Bakit tiniiwasang mapanagot ang pinsan? Namimili yata ng hustisya. Therefore, kaya siguro magrarally itong Iglesia ni Cristo. Pero 3 days lang eh. After 3 days, what? Uwian na? Mayayanig ba si Marcos Jr.? After 3 days? Kasi mga kababayan ko, kung tatanungin nyo again, katulad ng mga naging rally in EDSA, walang aalis, walang uuwi hanggat hindi bumababa sa pwesto ang inutil. Yun eh, patigasan yan eh, patibayan. Habang tumatagal, dumadagsa ang tao hanggang sa naging international news na. Yung Luneta, although mababalita, hindi siya masyadong magiging, diba, maingay na balita dahil 3 days lang eh. After 3 days, kasi ako nang sasabi sa inyo mga babayan, announced as 3 days. Okay, I support the INC rally, lalo't gagawin nilang 3 araw. Dati nga, nung January 13, nitong taon, 1 araw lang. Pagdating ng alas 6 ng gabi, nag-uwian na. Naiwan pa nga kami doon. Kasali kami doon sa 1 day or single day rally nila in Luneta. Pero ngayon 3 days, alam ko sasama ang EDSA Friday group at iba pang mga grupong nag-EDSA rin. And meron din kasabay na rally pa rin sa EDSA, ang INC. Ang INC kasi, for sure, mapupuno nila ang Luneta. Walang question patungkol dyan. Hindi naman masama na magkaroon ng simultaneous rallies dahil nga po noong September 21, kasabay nito ay may rally din sa Luneta. Yung mga nakaitim sila, tapos may mga maskara at may mga sunglasses, may hoodie, or may mga bonnet. Yun, di ba? Kasabay nito. Tapos meron ding rally in Camp Aguinaldo, may rally din po sa People Power Monument along EDSA, una-unahan lang nitong EDSA Shrine. So, simply put, itong nag-post ng video ay fake news yung kanyang caption. Yan o, BBM sinalubong ng mga galit na taga Cebu. Tsaka hindi naman puntong Bisaya, pati yung nagsisisigaw na babae kanina. So, this is considered fake news. Hindi ito nangyari in Cebu. Hindi ganito karami ang taong sumalubong kay Ngiwi sa Cebu. But, nang pumunta si Ngiwi sa Cebu, ay code treatment naman ang kanyang inabot. Ito ang totoong nangyari. Mga ate at kuya, Pangulo ito ng Pilipinas. Kapag nag-iikot si VP Sara, Vice President nga lang yun, hindi na magkandamayaw ang mga tao, di ba? Nagdadagsaan na, magkakastampid na nga. Parang aware na ang mga Pilipino, no, na mambubudol siya at binudol niya si VP Sara. Plus si VP Sara kasi syempre, nag-iisang anak na babae sa unang asawa ni PRRD, right? Kapatid ni Kong Pulong at Mayor Baste, acting Mayor Baste. So, Kitty is sa pangalawang partner naman ni PRRD. Uy nga pala si Kitty, medyo may mga kahangahangang lakad ngayon. No? Maybe mapag-uusapan natin sa susunod nating vlog. Nagpapakita na si Kitty ng mga qualities na magiging nasusunod sa yapak ng kanyang mga kapatid. Okay? At even PRRD. Parang
pwede niyang pasukin ang public service, which is good kasi maaga siyang nahinog, no, dahil sa ginawa nga kay Tatay Digong. Nagsimula na siyang magsalita on stage nung nangangampanya for Duterte, yung mga senador na sinuportahan ni PRRD. Anyway, so ito, pumunta si Marcos Jr., ang mga tao na sa gilid, konti lang, nakatingin lang sa kanya, hindi man lang natataranta, alam niyo yun, yung yumapos, tama mga kababayan, yumapos, humalik, makipagkamay, parang, ay ano, nakakataba ng puso, binisita tayo ng Pangulo ng Pilipinas, nakakatanaw tayo ng pag-asa, hindi ito ordinaryong politiko lang na sabihin mo, mayor, o kapitan or gobernador na pwedeng makatulong sa atin sa financial aspect ng ating recovery, ganyan. Pangulo ito ng Pilipinas, magbibigay ito ng malaking tulong, pero yung mga tao, patay, mali siya mga ating. Ang aga mong nalaos, Marcos Jr., kasi ramdam ng mga tao, hindi lang nakikita. Okay? Minsan nadideceive ka pa nga ng nakikita mo eh. Kita na walang pinapagawa, right? Walang proyekto, walang infra, walang tangible accomplishments siniwi, walang nahahawakan na ipinagawa. Hindi nararamdaman ng tao ang pag-ahon sa hirap sa kanyang pamumuno. So, wala, ngiwi. Yan ang mapapala mo. Kung ikaw ay matibay na pinuno, kamay na bakal, hindi mo papayagan ng korupsyon, hindi mo papayagan ng abuso. Pati ang mga illegal mining activities, okay, sabi pinagbawal daw yan eh. Pinagbawal daw pero parang sila naman ay associated na rin sa mga, ang kanila. At yung mga friendships nila, parang may mga pinagbawalan sa pagmimina ng mga precious metals ng Pilipinas at kung ano pa mga pwedeng magamit for, for industrialization and technological advancements, whatever, science, whatever. Tsaka baka sa alam niyo yun, pag binungkal nyo naman ng lupa, hindi lang naman mga precious metals na ang makukuha nyo dyan eh, even mga manganese, lahat ng pwede nyo makuha na yaman ng lupa ng Pilipinas, nandyan. Baka may mga diamante nga dyan, hindi lang ginto. Like, copper lang ba ang minimina nyo? Nickel or manganese, whatever, ano pa mga iba pang metals na nagagamit for technology, ay pati lahat yan mga tat kuya. Okay? Pati nga yung mga bato-bato yung mga granite nakuha yan sa pagmimina, 'di ba? Yung mga mamahaling mga ginagamit sa pagpapatayo ng bahay, granite, mga marmol, ganyan, lahat na. So, ang ending niyan, dahil nga inutil, ayan, no? Kalbo ang kabundukan, walang nagho-hold ng baha at buhos ng ulan, ang ending hindi lang bumabaha ng tubig, pati iputik lahat na bato. Kaya naman, ang dami pong nasirang kabahayan, tirik na ang araw, pero mga tao, dapat in good mood na, mga Pilipino na may masayahin, pero na nakita nila singiwi, ay deadmatology sila. So, mamaya kung okay na ang panahon at bukas, pag nag-ikot yan sa mga tinamaan sa mga nasalanta nitong bagyong mas malaki kaysa sa Tino, di ba? Itong bagyong Uwan, pupunta yan for sure ng Caranduanes, ng Bicol Region, ng mga Quirino, Aurora Province, ganyan, Panorte, total taga-norte itong singiwi. Mukhang salamat at may Sierra Madre. Swerte ka pang iwi. Pero syempre, ang lakas ng bagyo, di ba? Nagkaroon ng storm surge, mga kababayan. Talagang yung tubig dagat ay parang nag-tsunami, no? Or may hindi lang tidal wave. Pumunta talaga yung tubig dagat sa Kapatagan, So, may mga nasalanta rin po ng matindi sa parting Luzon, okay? And hopefully, okay na kayo dyan, Sana nakaka-recover na po ang lahat or maka-recover agad kung hindi pa man lumalabas ng Luzon ang bagyong Uwan na pagkalaki-laki, okay? At taas nga po ng mga signals ng bagyong yan, no? Yeah. Panoorin niyo po kung paano yung treatment kay Ngiwi sa Cebu. Na. Sige. Tuloy na lang yan. Hawak ulo. Lagay kang konti. Unahin lang namin yung na. Sige. Tuloy na lang yan. You know what, Marcos Jr.?
Sa palagay ko mga kababayan, itong mga nakatayo sa gilid, mga ano niya 'to, eh, 'no, parang hindi naman lang siguro din residents diyan kundi baka mga supporters din niya yung iba dahil kung DDS ang mga nakatayo diyan sa gilid baka kinuyog na siya. May mga pulis pa, oh. Tapos chika-chika, may dadating daw na tulong, ganyan-ganyan. Ang mga tao, wala, deathmatology talaga. Nakatayo lang. Kung tutuusin, dapat nasa starstruck na ang mga taga Cebu, di ba? Or ang mga nasa Bisaya. Kumbaga, nagugulat ako, may kilalang tao, dumalaw dito sa ating liblib na lugar, ganyan-ganyan. Dead mga tao. Alam nila na walang kwenta ito. At kung mapapansin yung mga kababayan, katulad may isang lalaki na biglang nahagip nung, parang ang kanyang objective or hangarin lang sa pag-iikot at pakikihalubilo kunwari ay makuhanan lang ng picture at video. Pero ang mga nakukuhang footage, kita na walang amor sa kanya ang mga Pilipino dahil siya mismo walang amor sa ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan. Wala, hindi nararamdaman yung, 'di ba? Oh, at saka siguro ipinagbabawal din ng kapulisan at PSG na maraming tao ang mag-aabang sa gilid ng kalsada. Kasi yung singiwi, antisocial nga yan. Ayaw niya ng crowded na tao. May paranoia ang mga ganyan, 'di ba? Yung mga alleged nagpupulveron, may takot yan sa crowd. Tsaka sa dami nitong kalokohan, 'di ba? Nag-iingat din siguro sila na baka one of the persons na nakaabang sa gilid, hablutin na lang. Ano kayang gagawin ng mga taga Luzon, kapag gumanda na yung panahon? Malay natin, bukas okay na ang panahon sa Luzon, di ba? Even in Manila, kung mag-iikot, ano kaya, ganyan din gagawin nyo? Wala talagang sisigaw? Well, may mga kapulisan, delikado. Ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin, pero singiwi talaga. Ngiwi, ang aga mong nabulok, ang aga mong nalaos. I mean, ikaw ang pinakasikat na tao sa Pilipinas ngayon, okay? Daig mo pa yung mga artista. Kasi ikaw, araw-araw kang napag-uusapan. Araw-araw kang laman ng balita. Yung ibang artista, kung walang projects, kung walang TV shows, kung walang movies, kung walang ads, hindi naman napag-uusapan. Ikaw ang pinakakanyag na Pilipino ngayon sa Pilipinas. Pero ang aga mong nalaos, ang aga kang inaayawan ng mga tao. So, hindi ka man pinagmumura ng mga taga Cebu, pero mas masakit ito, okay pa nga yung pagmumurahin ka, at least nilalabas yung galit, pwede mong sagutin eh. Pero itong tahimik ang mga tao, it speaks volumes, right? Na ayaw na sa'yo. So, baka pwedeng bumaba ka na. Inaayawan ka na eh. Dapat nga natataranta ang mga yan, di ba? Yayapos, iiyak, di ba ganun yun mga kababayan? Lalo yung mga namatayan. Tama? Mga Pangulo, nakakaawa po kami. Salamat, binisita. Walang ganong ganap. Kasi ganun yung mga kababayan eh. People reciprocate. Tama? Kung ano ang treatment mo sa mga tao, yan din ang marireceive mo. The golden rule. Di ba? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Kung gusto mong mahalin ka ng kapwa mo Pilipino, mahalin mo rin sila. Pero kung ang pinapakita mo ay ang pagiging elite mo, na snob ka, hindi ka nga makapagpa-interview ng walang script. Yan din naman tatanggap mo sa taong bayan. Okay, kung snob ka, kung suplado ka, kung pretentious ka, o mabuti nga itong mga tao, hindi nagpipretend eh. Wala lang, nakatayo sila dyan, wala lang. Andito pala. Biro mo yun? Gaano ka-insulting yun mga kababayan? Andito pala yan. Andito pala yung presidente. Okay, fine. Punta raw tayo sa labas ng kalsada. Tapos anong dala nila? What? Wala man lang iaabot sa atin? Wala mang bit-bit eh. O dapat may bit-bit ka man lang. Pagkain. Kahit maputlang spaghetti, pandesal at mineral. Walang kasi nga tamad. Tama ba? Comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.